Sa kasalukuyan na tayong sa pag-asa, patuloy na umiiral itong easterlies o yung mainit na hangin galing sa may karagatang Pasipiko at patuloy na nakakaapekto sa buong bahagi ng ating bansa. Dahil dito ay asahan yung generally fair weather condition sa buong kapuluan, mainit at malinsangan na panahon sa umaga hanggang sa tanghali. Ngunit pagsapit ng hapon o gabi ay asahan yung mataas na tsansa ng mga pag-ulan. Magandang balita naman dahil ayon sa pag-asa ay wala pa rin tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob o malapit sa Philippine Area of Responsibility na maaaring makaapekto sa ating bansa. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng linggo, dahil nga sa epekto nitong easterlies asahan sa Northern Mindanao, Caraga, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, ang maulap na kalangitan na may karat-karat ng mga pagulan at thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng ating bansa, ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan o thunderstorms. Nadulot pa rin ng easterlies. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas nabobo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya naman ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong mga nakaraang araw pa. Para naman sa heat index forecast, narito yung mga lugar na makakaranas ng matinding init ngayong araw. Kabilang ang Cavite City na aabot sa 45 degrees Celsius, 43 degrees Celsius naman sa may Dumangas, Iloilo, Iloilo City, Tanawan City at Virac, Catanduanes. Habang 42 degrees Celsius naman sa may Kamiling Tarlac, Catarman, Northern Samar, Cuyo, Palawan, Dagupan City, Dipolog City, Masbate City, Pili, Camarines Sur, Puerto Princesa City, Roa City at San Jose Occidental, Mindoro. Paalala lamang po na huwag kalimutan magdala at uminom ng tubig, magdala rin ng payong kung may lakad, bawasan muna ang paglabas ng bahay sa panahon ng mataas na temperatura upang maiwasan ang heat-related emergencies kagaya ng heat exhaustion, heat cramps at heat stroke. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay wala tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Kaya naman malayang makakapamalaot yung mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyan